Patay ang isang rider ng motorsiklo na sumalpok sa isang poste sa Caloocan. Ang kapatid ng biktima na angkas niya at isa pa nilang kasama, kritikal naman. Balitang hatid ni James Agustin. Mahal na mahal ko po mga anak ko na yan. Sabi ko nga sa buhay ko, ano ba pong pagsubok sa akin ng ama ko? Hindi lubos sa kalain ng barangay Tanod na si Alex na kabilang ang dalawa niyang anak sa nirespondihan nilang aksidente sa Camarin Road sa Caloocan City pasado 1:00 na madaling araw kanina. Tumilapon ng 3 lalaking biktima matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang poste ng signage. Dedo na arriba sa ospital ang 27 anyos niyang anak na si Aaron na siyang nagmamaneho ng motorsiklo. Kritikal naman ang 19 anyos niyang anak na si Andre, maging ang lalaking kaibigan nilang nakaangkas din sa motorsiklo. Ayon kay Alex, dadalhin sana sa ospital ng kanyang mga anak ang kaibigan matapos itong mapalo ng bote sa ulo sa hindi pa malamang dahilan. Yung anak ko po, tinawag niya ako doon sa duty. Sabi niya pa, respondihan natin yung na pumamalo sa amin. Sabi ko, teka, uwi tayo, kukuha akong batuta, umuwi kami sa bahay. Itong bunso ko tulog, ginising. Ngayon, yung pinalo pala, nakasunod siya, tumatakbo. Dumating doon sa bahay, sumakay sa likod ng motor niya, dahil dadalhin sa tala. Naiwan sa pinangyarihan ng aksidente ang mga tsinelas na suot ng mga biktima. Ang poste ng signage, bumaluktot at halos mabali sa lakas ng pagkakabangga ng motorsiklo. Kwento ng saksi, mabilis ang takbo ng motorsiklo at walang suot na helmet ang 3 sakay nito. Biglang may narinig kami malakas na tunog tapos bigla ko na lang nakita may lumilipad na motor. Yung bunso na driver, yung ganito biak. Tapos yung isa naman, yung napalo na sinasabi ko, yung napalo naman, sa mukha ang nakita namin na parang duguan eh. Tapos yung isa nakadapa, hindi namin alam kung saan ang tama. Sabi ng mga taga-barangay, accident-prone ang lugar, kaya may nakalagay doon na signage bilang paalala sa mga motorista. Ang dami ng aksidente dyan, sa lugar na yan, yung paliko. Madalas kami nagre-respondi dyan. Nananawagan naman ng tulong ang ama ng magkapatid na biktima. Kung mayroon pong tutulong, may tumatawag po ako sa inyo, bigyan nyo na lang po ako ng bahala na po kayo kung anong kaya nyo. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring aksidente. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita. Sa unang pagkakataon mula noong October 2019, mas mababa sa 1% ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 0.9% ang naitalang inflation nitong Hulyo. Ito rin ang pinakamabagal na inflation mula October 2019. Sabi ng PSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng kuryente at liquefied petroleum gas o LPG, pati na ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas at kamatis. Nakaambag din ang mabagal na pagtaas ng presyo ng pamasahe sa barko, mas mabilis na pagbaba ng presyo ng flights at presyo ng gasolina. Ang inflation nitong Hulyo ay pasok sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 0.5 hanggang 1.3%. Pumasok na kagabi sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area mula sa Pacific Ocean. Namataan po yan ng Pag-asa 650 kilometers silangan ng Vira, Catanduanes. Mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo. 2 ang nakikitang posibleng galaw ng nasabing LPA. Sabi ng Pag-asa, maaring lumapit ang sama ng panahon sa mainland Luzon sa mga susunod na araw pero lilihis. May tsansa rin namang tawirin ng LPA ang Luzon. Wala pang epekto sa bansa ang LPA. Naka-monsoon break po tayo ngayon o hindi ramdam ang hanging habagat. Halos buong bansa ang makararanas ng maayos na panahon maliban na lamang sa posibleng local thunderstorm mamayang hapon o gabi base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay po ang isang babae matapos saktan ng isang lalaki sa Lipa, Batangas. Chris, nahuli ba ang suspect? Connie, naaresto na ang sospek sa kanyang mismong bahay. Gabi nitong Miyerkules nang mahulikam ang sospek at biktima na naglalakad at sumakay sa isang tricycle. At batay sa investigasyon, pumunta sila sa parke at doon nagtalo. Itinulak ng sospek ang babae at nabagok ang ulo nang tumama sa pavement.
Iniwi pa raw ng sospek ang babae sa kanyang bahay at doon itinuloy ang pananakit. Kinaumagahan nakita na lamang ang biktima na walang malay sa loob ng tricycle. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa mga pulis, hindi magkarelasyon o magkakilala ang sospek at biktima. Walang pahayag ang sospek na maharap sa reklamong murder. Dito naman sa Pangasinan, isang gasolinahan at convenience store ang nasunog sa Barangay Dulag sa Lingayen. Nakuhanan pa ng video ang maitim at makapal na usok dahil sa laki ng apoy. Kwento ng empleyado ng gasolinahan, naglalagay noon ng bagong stock ng gasolina hanggang sa tumagas daw ito. Nang paanda rin daw ang baterya para mag-pump na ang gasolina, doon na raw sumiklab ang apoy. Bukod sa convenience store, nadamay rin sa sunog ang isang truck at isang motorsiklo na nakaparada sa gasolinahan. Sugatan ng may-ari ng gasolinahan na wala pang pahayag. Tumanggi namang magbigay ng komento ang may-ari ng convenience store. Nasawi sa leptospirosis ang isang lalaki sa Malabon matapos mababad sa baha habang hinahanap pa kanyang amang inaresto pala ng mga pulis. Giit ng ina ng nasawi, biktima ang kanyang mister ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Itinanggihan ng pulisya. Balitang hatid ni Nico Wahe. 3 araw hinanap ng 20 anyos na si Dion, ang ama, nang hindi umuwi noong gabi ng July 22 sa kanilang bahay sa Barangay Longos, Malabon. Kasagsagan ng bagyo at habagat noon at baha sa kanilang lugar. Ayon sa ina ni Dion na si Jeneline, hinatid lang ng mister ang isa pang anak na magtatrabaho. Kaming mga anak ko nag-aalala kami kasi hindi naman gawain ng asawa ko na aalis nang walang pasabi. Umalis siya, wala naman siyang bit-bit na iba kundi sarili niya, coin purse niya, yun lang naman ang dala niya, wala siyang dalang cellphone. Nilusong ang baha para hanapin ang asawa. Si Jeneline sa Malabon naghanap, si Dion sa Caloocan nagbakasakali. Nitong July 25, si Dion ang nakahanap sa ama. Bandang tanghali, doon nila nahanap si Jason na merong sila na pagtanungan na pulis na etong si Jason nadakip at tinulo sa substation at doon nila nakita si Jason na nandun nga nakakulong at nakatago. Hindi nila pinaalam sa pamilya. Illegal gambling ang kaso ng ama matapos mahuli umanong nagkakarakrus. Si Dion nagsimulang lagnatin at sumakit ang katawan. At noong July 27, natagpo ang wala ng buhay sa kanilang bahay. Ayon sa kanyang ina, cardiac arrest dahil sa leptospirosis ang ikinamatay nito. Nung linggo ng alas 6 o alas 7 ng gabi, kumain. Pagkatapos kumain, natulog, di na gumising. Kasi sinabi ni doktor, meron po bang sugat ito? Sabi ko, wala po. Meron po siyang sugat, mami. Yung tinuro po sa akin. Siguro, alipungan na yun dala nung kakalusong sa bahay. O gusto ng makalayang ama ni Dion. Ayon kay Jeneline, biktima ang kanyang asawa ng tinatawag na pansakto ng mga pulis. Hindi po niya ginawa yun. Yun pong tinatawag ng pansakto ng pulis. Hinila siya tapos, ayun na. Kinasuhan siya ng gambling. Nagulat ako, bakit ka nakadetain? Ang kaso mo gambling. Tapos, tinago ka pa ng 3 araw ni hindi ka man lang pinakontak sa pamilya mo. Pero ang sabi niya, pinapakontak daw sa pamilya ni hindi daw kinukuha ang number. Giit ng Caloocan Police, madaling araw lang ng July 25 nang madakip ang asawa ni Jeneline. Kung saan naglagi ang mister nito sa unang 2 araw, ay hindi raw alam ito ng mga pulis. Nang manghingi raw ng tulong si Jeneline sa Caloocan Police noong July 24, agad daw silang nag-alarm sa mga estasyon para malaman kung nakakulong nga bang asawa niya. Pero wala raw records. Nung investigator natin, nung nalaman niya, kasi kinabukasan pasok na siya sa umaga, nung nalaman niya na may arrested tayong Jason De La Rosa na nakakatulad ng nung nireport ni Ma'am Jeneline, agad po niyang in-inform yung mga arresting officer na maaari kontakin yung kamag-anak ni Jason. Hindi raw nila tinago. Pero hindi ito nagtutugma sa sinasabi ni Jeneline na sa substation to nakita ni Dion ang ama tanghali ng July 25. Sa record kasi ng mga pulis, nasa headquarters na si Jason madaling araw pa lang ng 25. Pinabulaanan din ng Caloocan Police na pansaktong huli ang mister ni Jeneline. Hindi po kami gumagawa ng mga ganong insidente, yung sinasabi nilang pangsakto o kukuha na lang kami
nung sino mang tao dyan para gawin namin for accomplishment, hindi po totoo yun. Wala raw incentive sa kanilang accomplishments. Nakikiramay raw ang Caloocan Police sa sinapit ni Dion. Ngayon, ang gusto muna raw ng pamilya ni Dion ay magkaroon siya ng maayos na libing. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga mamimili riyan na mahilig po sa maanghang na putahe, dagdagan ho ang inyong budget dahil tumaas ang presyo ng sili sa ilang pamilihan sa bansa. Gaya na lamang sa Calasiao, Pangasinan. Ang 150 pesos per kilo na siling labuyo noong nakaraang linggo, pumalo na ngayon sa 500 pesos. Mabibili naman ng 100 pesos kada kilo ang siling haba na dati 30 pesos lamang. Ay sa ilang nagtitinda, bunsod po yan ng kakulangan ng supply ng sili na posibleng naapektuhan ng nagdaang mga masamang panahon. Bukod sa sili, may taas presyo rin po sa ilang gulay sa Malingas Public Market sa Dagupan. Gaya ng repolyo, lettuce, patatas at talong. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, karaniwan ang pagtaas sa presyo ng gulay ngayong tag-ulan. Pero asahan daw na unti-unti nang babalik sa normal ang supply at presyo ng gulay sa mga susunod na linggo. Batay naman sa latest monitoring ng Department of Agriculture, nasa 280 hanggang 450 pesos per kilo ang presyo ng siling labuyo sa NCR. Pinakamurang gulay na mabibili ang sayote at kalabasa na nasa 40 hanggang 90 pesos ang kada kilo. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kabilang ang mahigit 1,300 Pinoy sa India sa mga makikinabang sa mga kasunduang pipirmahan ngayong araw ng Pilipinas at India. Balita hatid ni Salima Refran. Makulay na kultura at malalim na pagkakaibigan ang sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating sa Palam Air Force Station sa New Delhi para sa 5 araw niyang state visit sa India. Makasaysayan ang state visit na ito ni Pangulong Marcos Jr. dito sa India, lalo't pinagdiriwang ang 75 taong pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at India. Ang ugnayan na yan inaasahang pagtitibayin pa sa pagpirma ng mga kasunduan ng dalawang bansa. It's already the 4th largest economy in the world. It will be a 5 trillion economy estimated around 2027. It's a high technology country. Itong pag-angat ng ugnayan natin sa India, kaakibat nito yung pinapalago din natin yung turismo, yung pagpapadali ng connectivity, especially direct air connectivity. So maraming bagay, So there's the ease of access sa pagitan ng dalawang bansa. Ease of commerce and business, which translates to jobs. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa harap ng Filipino community sa New Delhi kagabi, sinabi ng Pangulo na may mga kasunduang makikinabang, hindi lang ang mga nasa Pilipinas, kundi maging ang mga nasa India, kagaya na lang ng isang social security agreement. In the coming days, our delegation will be engaging not only the government of Prime Minister Modi, but also India's biggest enterprises. We would like to see them invest more and generate more jobs back home. Napakalaking bansa ang India at napakalawak ang mga larangan kung saan maaring kapwang makinabang ang ating dalawang bansa. Inanunsyo rin ng Pangulo na magkakaroon na ng direct flights ang India at Pilipinas at visa-free na ang mga bibisitang Indian nationals. Binigyang pugay rin ng Pangulo ang Filipino community sa India, tulad na lang ng mga OFW na mga profesional at mga Pinay na nakapangasawa ng mga Indian. Magiging ina, may bahay, profesional o anuman pong gawain, ipagmamalaki nating lubos ang inyong pagtataguyod ng napakagandang pangalan at pagkilala sa ating bansa sa pamamagitan ng inyong husay, ng inyong galing at pakikipagkapwa-tao. You have made an excellent portrait of the Filipino to the rest of the world. Even across the vastness of India, you are cohesive, you are ready to lend support to each other, to our countrymen in need. Bagay na kinatuwa ni Mel June na 12 taon na sa India kasama ang asawa at anak. My husband is an Indian, very responsible, and hanggat maaari, he doesn't like me to work because for him, the family is responsible. Filipino women's good,
good take caring, friendly. Maging ang tanyag na Pinoy chef na si Augusto Cabrera na 2 dekada na sa India. Kayang-kaya ng mga Pinoy, ibang Pinoy pagdating sa mga iba't ibang trabaho kasi matyatsyaga tayo. Tsaka kayang-kaya basta meron ka lang sipag at tiyaga at tsaka dapat passionate ka rin sa mga ginagawa mo. Yun, determinasyon para din sa pamilya. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News.